Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Grabe itong pinalabas ngayon na balita ng Bilyonaryo Channel. Dahil nabulgar na, meron ng listahan ang ating palasyo, ang Malacanang ay meron ng listahan ng mga senador at mga congressman na nakatanggap ng donasyon galing sa mga DPWH contractors. Kaya ibig sabihin yan ay nagkikinabang din. At alam nyo ba, number 1 si Chis Escudero sa merong malaking binigay na paldo-paldo. Kaya nga ang tanong, nakapaldo nga ba si Chis Escudero? Well, narito ang ulat courtesy sa atin ng Bilyonaryo Channel. Ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ ang listahan ng mga politikong may-ari o may kaugnayan sa mga government contractor. Ang tanong ngayon ng publiko, may paparusahan kaya kung kapwa politiko ang nag-iimbestiga? Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimba. Gusto ko na naming tanungin. Kanya-kanyang pagdinig ng Senado at Kamara sa flood control scandal. Pero sa ulat ng PCIJ, nasa halos 20 kongresista at senador kung hindi nagmamay-ari ay may kaugnayan sa mga kumpanyang may kontrata sa pamahalaan. Una sa listahan si Senate President Francis Escudero na tumanggap ng 30 million peso campaign donation mula kay Lawrence Lubiano, ang may-ari ng Centerways Construction and Development Incorporated. Grabe talaga mga kababayan, no? 30 million dinonate lang ng isang contractor ng isang construction company. Gaano ba talaga kalaki ang kickback ng mga contractor na ito? Bakit kaya nilang magbigay ng 30 million sa mga senador o congressman na tumulong sa kanila para ma-award sa kanila ang project ng DPWH? Kaya nga ito, todo tanggi si Escudero dito eh. Pero dito sa interview ay talagang sinabi ng may-ari ng construction na binigyan niya si Chis Escudero ng nasa 30 million pesos in gold cash. Grabe mga kababayan. At sino ba yung ibang nakinabang dyan? Nandyan yung pangalan ni Bongo, nandyan si Ramon Revilla, nandyan si Saldico, nandyan si sino ba yung nandun? Ang dami-dami eh. Kaya itong mga nag-iimbestiga dyan sa Senado ay nako, paano nila ipapakulong yan? Mga kaibigan nga nila yan eh. Kaya nga tama yung kay Senator Soto suggestion at yung ginawa ni Soto na panukalang batas na dapat merong independent body na mag-imbestiga dito sa DPWH flood control scam. Ito yung maganda, talagang independent private, hindi congressman, hindi senador ang mag-imbestiga, yung tagalabas talaga. Para walang bias, di ba mga kababayan? Alright, balik tayo sa balita ng Bilyonaryo Channel. Kayo po ba ay nagbigay ng donasyon sa sino man na kumandidato, whether local or national, sa huli mga eleksyon? 2022, Your Honor? Yes. Yes po, Your Honor. Kanino po yun? Kay Senator Chis po? Senator Chis Escudero. Yes po. Si Senator Joel Villanueva naman, ang kontratistang New San Jose Builders Incorporated, ang top donor sa kanyang 2022 campaign. Tatay naman ni Senator Bongo ang nagmamay-ari ng CLTG Builders, samantalang half-brother niya ang nagmamay-ari ng Alfrego Builders and Supply. Ito mga kababayan, noong 2022 pala, noong election, marami ang nag-donate, nagbigay ng tulong bali, pero yan ay red tape na yan eh. Under the table na yan. So, bakit nga ba kaya, yun ang tanong natin, ng mga kontraktor na magbigay ng ganito kalaki na pera? Magkano ba talaga ang kinikita nila sa isang proyekto? Bakit kaya nilang magbigay ng 30 milyon kay Chis Escudero? Kanina, inamin nung nung may-ari ng construction na binigyan niya ng 30 million pesos si Chis Escudero noong taong 2022. Kaya pala, nagpatato ka agad ng kilay. Grabe. Tsaka yung asawa niya, puro signature yung mga suot na damit, mga bags at iba pa. Kaya lahat, hindi lahat Kaya marami sa mga senador congressman ay nakikinabang talaga sa flood control.
At hindi lang mga kontraktor ang yumayaman eh. Imagine niyo 30 million ibigay kay Chis Escudero. Automatic na milyonaryo siya, di ba? 30 million eh. Grabe, pwedeng bumili ng ng Lamborghini sa 30 million pesos. Okay, so ngayon alam na natin ang katotohanan mga kababayan, di ba? Kaya hindi na makakatanggi si Escudero dito. Dawit din of course si Bongo ay merong sariling di ba? Construction company pinangalan lang sa kanyang kapatid at ama. Lawrence Elizalde meron ding construction yan. At nabigyan din. Maraming nabigyan. Nasa listahan dito mga kababayan. Alright, balik tayo sa balita. Sa datos ng DPWH, nakakubra ang CLTG Builders ng 42 infra projects sa Davao Region mula 2016 hanggang 2018 na nagkakahalaga ng 3.6 billion pesos. Ito yung scam ni Bongo dahil 3.6 billion pesos napunta sa kanila. At sino bang nagpalusot niyan? Of course, si Digong. Kasi may hati din diyan si Digong galing kay Lawrence kay Bongo, dahil kanang kamay ni Digong si Bongo Hindi pa yan senador, ayan na yung mga yung kumikilos para sa mga negosyo ni Digong. Si Bongo ang kumikilos niyan. Kaya nga sikat si Bongo sa kaya nga nanalo yan dahil nagbibigay yan ng sa mga pupuntahan niya na lugar. Kunwari, nagbibigay siya ng mga tulong, ganyan, para babango yung pangalan niya para magiging senador. Isa yun sa kanilang plano na dapat talaga si Bongo ay maging senador at si Bato ay magiging senador. Isa yan sa mga plano ni Digong para meron siyang tao sa Senado, meron siyang mga trusted na mga tauhan, na mga loyalista sa Senado. Para kapag ganito na magkagulo-gulo, ay meron pa rin siyang natitirang mga fanatics at kaalyado sa Senado. Magaling talaga si Digong. Nagpa-plant ng mga tauhan kahit sa Supreme Court, marami. Sa Kongreso, konti lang. Sa Senado, marami talaga. DPWH, napakarami ng mga tauhan ni Digong diyan. Kaya nga, umiikot yung scam diyan. Okay, so eto, bistado yung project ni Bongo dito Yung construction na yan, kay Bongo talaga yan. Para hindi bawal kasi magkaroon ng negosyo ang isang senador Kaya pinapangalan sa sa ama niya at kapatid. Okay, balik tayo sa balita ng Bilyonaryo Channel. Ang Alfrego naman may 46 projects na nahawakan sa Davao Region mula 2016 hanggang 2024 na aabot sa 2.6 billion pesos ang halaga. At ulitin ko, for the 9th time, I have nothing to do with the business of my family. Wala po akong kinalaman sa negosyo nila. Sa Kamara Walang kinalaman, pamilya nga niya Tapos walang kinalaman. At paano naka-award sa kanyang construction ang DPWH kung walang basbas galing kay Digong, di ba? Kaya, of course, masamang pakinggan kung sasabihin ni Bongo na mayroon siyang construction. Kaya nga, pinangalanan yan ng pangalan ng kanyang ama, saka kapatid. Kaya lang yung initial na Christopher Lawrence, ano ba yun? Si LTG ba yun? Yan ay initial ni Bongo kaya huling-huli siya. Nasa kanya pa rin yan. Christopher Bongo, Christopher Lawrence, si LTG yata yon yung construction ni Bongo na pinadala niya sa kanyang yung nag-manage sa kanyang tatay. Kaya ito nabubulgar na talaga. Narito na sa listahan ang lahat na nagikinabang ng mga flood control noong year 2022 onwards to 2025. Okay, balik tayo sa Bilyonaryo Channel. Naman, nangunguna sa listahan si Ako Bicol Party List Representative Zaldico na siyang co-founder ng SunWest Incorporated. Kapatid din niya si Christopher Co na co-founder naman ng Hightone Construction and Development Corporation. Ito yung ama ng ng sikat na nag-viral na Nipo Babies. Yung pinsan ni Elizalde Co.
Kaya grabe talaga. Ito naman yung mga sa ano sa Congress na nabigyan ng funding noong taong 2022 yata to 2023. Nangunguna si Saldico kaya pala mayaman eh. Okay, patuloy tayo. At si FSCO Builders and Supply Managing Officer Farid Ako. Si Magbubukid Party List Representative Ferdinand Beltran naman, mismong manager ng Third Star Builders Contractors. Si CWS Party List Representative Edwin Garjola, kamag-anak ang ilan sa shareholders ng Newington Builders, Laurel Development Corporation at S.Ang Construction and General Trading Incorporated. Ito ang partial list ng PCIJ ng mga kongresistang may kaugnayan sa public works contractors. Sa kasalukuyan, nasa 31 contractors ang nasa listahan ng Commission on Elections na umano'y nag-donate sa mga kandidato noong 2022. Ayon sa COMELEC, hindi maaaring mangontrata sa gobyerno ang sinumang may posisyon sa pamahalaan. Ayan, tama nga yan. Hindi pwedeng mangontrata. Kaya nga, binigay ni Bongo sa kanyang ama at kapatid ang mga construction firm na yan na automatic din na nakakuha ng project sa DPWH dahil nga basbas ni Digong. Kaya yan yung sabi ko nga ba na baka isa nga sa Siam na construction company ni Sara Diskaya, baka isa diyan o tatlo ay kay Digong pa rin yan at ang nagmamanage niyan ay si Bongo pa rin. Grabe mga kababayan, no? All road leads to Digong dito sa flood control. Kasi imbestigahan pa yung flood control ng Davao kasi nga napakalaki ng budget ng Davao sa panahon ni Digong para sa flood control. At kapag nakitang mga ghost project lang yon, ay sigurado merong dagdag na kaso. Okay, tapusin na natin ang ulat na ito courtesy ng Bilyonaryo Channel. Dahil sa conflict of interest, ani Chairman George Garcia, nasa kamay na ng Ombudsman at ng DILG ang pagpataw ng parusa sa mga mapatutunayan na lumalabag dito. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel. Ayan, so dapat ang Ombudsman ang talagang dyan, magkakaso sa kanila kasi public official eh. Trabaho yan ng Ombudsman. Kaya nga si Crispin Remulla, ayan sana ang ito talaga as ombudsman eh. Iwan ko lang kung bakit hindi natuloy. Kasi loyalista naman yan ni PBBM. Kailangan palitan yung ombudsman. Kasi yung ombudsman dyan, si Digong pa rin ang naglagay nan. Kay Digong pa rin tauhan ang ombudsman dyan. Kaya hindi yan mag-iimbestiga kapag dawit si Digong sa mga kaso. Mga kababayan. Alright, anong masasabi nyo dito sa ibinulgar na listahan ng mga korap na senador at congressman? Anong masasabi niyo mga kababayan? Totoo nga ba ito? Sa palagay ko ay totoo eh. Kasi nga ang nagsasabi mismo ay yung mga may-ari ng construction company. Alright, hanggang sa muli at sa mga bago pa lamang nakabisita sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Napakalaking tulong yan at sa aking avid followers. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ingat ang lahat. At God bless our country, the Philippines.